Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po, isang masaya at may na pagbati sa inyong lahat at welcome na naman po sa isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating Babangon sa Makabayang Serbisyo team mula po sa ating engineering side. Kasama natin of course si Miss Susan Aison, and of course sa ating sa ating Wirecast, of course kasama naman natin si Justin, and sa ating live audio streaming katuwang naman natin si Hero, at ang ating executive producer for today si Miss Stephanie Vicente. Siyempre nandiyan pa rin ang ating kasamang si Mr. Milo Jonella. Alright, at siyempre ang ating pong himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyo na susubaybayan live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. Type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. I-type nyo lang sa inyong YouTube browser Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating live audio streaming. Ayan. At para po sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ngayong araw na ito, makakasama po natin ang ating Philippine Embassy in Abuja, Nigeria. Yan, you heard it right. Tayo po ay magpupunta sa Nigeria. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Abuja, Nigeria. Makakasama po natin ang ating ambassador, walang iba, His Excellency Masoel L. Melor, ng Philippine Ambassador to Nigeria, at of course ang ating Filipino community leader sa Nigeria. Makakasama rin naman natin si Sherwin Kayabiyab. Ayan. At sa pagkakaalam ko, nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating butihing ambassador, His Excellency Melor. Magandang umaga po, Your Excellency. Magandang araw po, Your Excellency. Si Ray Sampang po ito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ginoong Ray, sa ngalan po ng aking mga kasamahan dito sa Pasuguan ng Pilipinas sa Abuja, Nigeria, magandang hapon po sa inyo dyan, Ginoong Ray, at sa mga kasamahan niyo dyan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po dito sa Abuja, at maraming salamat sa pagkumpidan niyo sa amin dito sa inyong palatuntunan. Itong Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Isa pong karangalan na makasama dito sa unang pagkakataon ng pasuguan ng Embahada sa Abuja, Nigeria, Ginoong Ray. It's a pleasure and honor for us also, Ambassador, Your Excellency, na makasama po namin kayo at ang ating Embahada dyan sa Abuja, Nigeria. Now, to start our discussion for today sa episode na ito, siguro unang katanungan ko po, Ambassador, how would you describe the relationship between the Philippine Embassy and the host country, which in this case is Nigeria? Maraming salamat po, Ginoong Ray. But bago po sagutin yan, gusto ko rin itong gamitin pagkakataon para batiin yung ating butihing Filipino community leader, si Sherwin Kayabiyab. Lagi po natin kasama yan. In general terms po, Ginoong Ray, relations between the Philippines and Nigeria has been very cordial, friendly, and long-standing. Alam niyo po, yung relasyon natin sa kanila ay nag-umpisa pa noong 1961. So, nung naging independent yung Nigeria from the colonial administration of the United Kingdom, isa po tayo sa mga bansa na nag-recognize ng kanilang independence. So, ever since, wala po tayong mga issues between the two countries. But ganito po, the relations between the two countries has always been defined by people-to-people relations mostly, no? So mamaya ipapaliwanag ko kung baka gusto mong ipaliwanag ko yan. Yan po ang nag-define ng ating relasyon sa
Federal Republic of Nigeria at saka yung Republika ng Pilipinas. Alright, I will go to that, Your Excellency, Ambassador. Yang mas detalyadong explanation patungkol sa people-to-people relationship between, of course, itong ating host country dyan, Nigeria, and of course, ang ating embahada, representing, of course, the Philippine government and the Filipino people. Pero bago po yan, matanong ko lang, may iba pa hubang jurisdiction na nasa ilalim ng ating Philippine Embassy sa Abuja, Nigeria? Meron pa ba tayong ibang mga consulates dyan sa Nigeria, Ambassador? Meron pa po, Ginoong Ray, bali bukod sa Federal Republic of Nigeria, meron pa po tayong 12 bansa na saklaw ng jurisdiction ng embahada natin dito sa Abuja. Kung okay lang sa inyo ay basahin ko lahat itong 12 na to. So simula doon sa Republic of Gabon sa baba, and then kasama din sa atin yung Republic of Equatorial Guinea, Republic of Cameroon, Central African Republic, Burkina Faso, at of course the Federal Republic of Nigeria. Tapos to the west, kasama natin yung Republic of Benin, Republic of Togo, Cote d'Ivoire, Republic of the Ivory Coast, tapos yung Republic of Liberia, Republic of Ghana, Republic of Sierra Leone, at saka yung isa sa mga pinakamaliit na bansa dito sa Africa, yung Republic of the Gambia. So, at saka bukod doon, hawak din natin yung permanent representation ng Pilipinas sa ECOWAS, no? Yung Economic Community of West African States. So, lahat-lahat po ay 14 yung entities na hawak ng Philippine Embassy na Abuja, Ginoong Ray. Wow, so lahat pong yan ay nasa ilalim ng jurisdiction ng ating Philippine Embassy sa Abuja, Nigeria, Your Excellency. Opo, Ginoong Ray. Alright. Yeah, So, tama po. matanong na namin, of course, kasi this is the first time na makakasama po namin kayo, no po, Ambassador, Your Excellency Melejor, at ang ating Philippine Embassy sa Abuja, Nigeria. May we know kung may data ba kayo kung ilang mga Filipinos ang nagtatrabaho as overseas Filipino workers or Filipinos living in Nigeria? Opo, fortunately, Ginoong Ray, magtataka ka dito kung dumating ako. Of course, galing pa ako sa ibang post natin sa Singapore, 2 beses tayo doon. Tapos galing din ako sa Italy at saka sa Czech Republic. Actually, masaya ako kasi nung dumating ako dito, very organized yung mga Filipinos. No? So, yun ang kaibahan na nakikita ko dito. Kasi yung mga kababayan natin, very organized sila. In fact, nung dumating ako dito ay agad akong nakakasama doon sa mga chat groups nilang lahat. So, more or less accurate yung data natin ng mga Pilipino sa Nigeria. Sa ngayon, siguro mga less than 4,000. Noong bago mag-pandemic, marami sila. Maabot yata sila ng mga almost 8,000 at the time. Pero dahil sa pandemic, kumunti yung mga Pilipino. So sa ngayon, we have more or less, hindi naman yung very accurate, but more or less very near to the true figure of Filipinos dito sa Federal Republic of Nigeria po, Ginoong Ray. Ayan. And mostly, ano po ang occupation nila, trabaho nila dyan, Ambassador? Karamihan po, siguro 90% skilled professionals. Merong mga ilan-ilan na naging ano na dito, nagiging residents na because nakapag-asawa sila ng mga local Nigerians, but majority are skilled professionals, no? Occupying mga management positions sa mga manufacturing areas, sa hospitality sector, saka oil industry, no? So yun ang kaibahan ng profile ng mga kababayan natin dito sa Nigeria. Wala po tayong masyadong alam mo yung phenomenon sa Singapore, sa Middle East, sa Hong Kong, ng mga household workers, no? Kasi dito mayroon silang, well, it's not necessarily batas nila, but mayroon silang decree na yung position ng household service staff, kung tawagin,
sa ibang terminology, domestic worker ang tawag nandun, pero for political correctness, ngayon ay household service staff na ang tawag. Wala po masyado dito kasi hindi po ini-issuehan ng work permit ng government ng Nigeria yung mga ganung kategory ng trabahante dahil sa decree nila, naka-reserve po yun sa mga locals, no? So, which explains na karamihan ng mga Pilipino are skilled professionals na nandito sa Nigeria. Tulad na lang ni President Sherwin Cayabyab, banggitin ko na, he's a manager dito sa isang construction company and he has been in the engineering sector for a long time dito sa Nigeria po. Alright. Maraming salamat, sir. Okay. Having said that, Ambassador Melejor, pupuntahan ko naman si kababayan natin si Sherwin Cayabyab. Okay, mamaya pupuntahan natin siya at magtatanong tayo sa kanya later on dito sa ating programa. Pero tulad doon nabanggit ko kanina, Ambassador, nabanggit nyo na rin, siguro magandang maipaliwanag at ma-describe yung tinatawag na nabanggit nyo nga po kanina, people-to-people exchanges, yung pakikitungo ng ating mga kababayan sa mga Nigerians, and how does the Nigerian people look at the Filipino diaspora dyan po sa Nigeria? Salamat, Ginoong Ray. Yan po ako ay very proud to share in this program. Yun po mga Pilipino dito ay well regarded ng mga locals. Hindi lang yung mga ordinary people, pati yung mga Nigerian officials, they have very high regard of the Filipinos. Dahil po ito po ay sa tingin natin ay connected dito sa history nung nag-umpisang pumunta yung mga Pilipino dito sa Nigeria. Nung kasing mga early 1970s, nagka-oil boom dito sa Nigeria. Medyo maganda yung economic situation at saka the government was also very focused on certain programs. Nagkaroon sila ng programa para sa mga bilateral partners nila tulad ng Pilipinas na inaalaw nilang pumasok yung mga professionals from these countries. And yung sa part ng mga Pilipino at that time, pumasok dito yung karamihan mga academic instructors or mga teachers, no, from secondary school above up. So sa makatuwid, yung mga generation ng Nigerians at that time na subukan nilang magkaroon ng Filipino teachers. Wow. In fact, no less than the foreign ministers of Nigeria told me that during his student days in high school, naalala niya na yung mga STEM subjects, actually science, technology, mga Pilipino yung nagtuturo sa kanila. Okay. So, in other words, that generation had a good impression of Filipinos who came to Nigeria. Medyo marami din po kasi in fact just last month nakapag-repatriate po ang embahada ng Pilipinas dito ng isang 83-year-old na teacher, no? Okay. Who worked in one of the eastern states dito na since the 1980s. So natuwa ako kasi nung dumaan na kami sa immigration sa airport, nakilala siya ng immigration officer, no? And he greeted her and, well, to make a long story short, nagpasalamat siya doon sa experience ng maturuan ng isang Filipino teacher kasi magkakilala sila. So, yan po. And then, of course, sabihin na natin that given the traits of our kababayan, yun talagang ating likas na ugali na friendly tayo at saka very responsible sa workplace. Na-appreciate din ng mga Nigerian company owners, mga Nigerian colleagues, yung work ethics ng mga Filipinos. Not only the work ethic, but also yung tinatawag nating going the extra mile, no? All the time. Yung malasakit sa trabaho. Malaking malaking influence dito yan sa perception ng mga Nigerian sa mga kababayan natin na Ginoong Ray. Wow, ang ganda pala, no? Ang ganda pala, Ambassador Melejor, ng ikang perception, ang ganda nung pagtanggap ng mga Nigerian sa ating mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho. Yung biroy nyo, parang na rin sila, ang mga Pilipino pala, yung mga nagtuturo, talagang nakapag-set ng magandang foundation
para sa education background ng mga Nigerians na naturuan nila, including mga Nigerian government officials pa ang dumaan ika nga sa palad ng mga kamay ng ating mga Pilipinong mga guro. Pero speaking of, may nabanggit kayo kanina which caught my attention, Ambassador, may na-repatriate kayong isang kababayan natin na 83 years old, na kababayan natin. Pero okay, 83 years old po siya. Pero sa ngayon wala na po tayong nakaschedule na marirepatriate, matutulungan ng embahada. Kasi yun ang susunod ko katanungan. So far po, Ginoong Ray, yun siya po ang last. Although 3 months before that, meron din kaming tinulungan na ma-repatriate na 77-year-old professor naman. So far, wala pa po kaming natanggap na additional na request. Kasi ang ating policy dito sa embassy, na every time na mayroong mag-request ng assistance to be repatriated, full support tayo in accordance with the utos ng ating Pangulo at sa ating mandato na rin sa assistance to nationals. So talagang ang kaibahan kasi sa mga senior na mga Pilipino na umaalis, yun lamang nagpapa-assist sa atin yung wala silang family dito. Yun. So tinutulungan natin. Yung iba naman, they can independently go back to the Philippines on their own. So basta tayo, pag mayroong mag-request ng assistance for repatriation, nisigurado natin na, in fact, yung si 83 years old, pina-escort natin yun hanggang sa Pilipinas. Wow. Para lang sigurado na na maayos yung pag-uwi niya. Wow. Napakaganda po. From Nigeria, inasistihan po ninyo ng ating embahada dyan sa Nigeria hanggang makarating dito sa Pilipinas. Hanggang sa makarating sa Pilipinas, opo. Wow. Hanggang ma-turn over natin dun sa anak niya na nakabase naman dyan sa Manila. And all of this assistance, Ambassador, saan po kinukuha ang pondo nito? Kasi alam ko meron tayong tinatawag na assistance to nationals. Ano po? Opo. Meron kasi tayong ganito kasi ang situation ng assistance to nationals natin na Ginoong Ray. 'Di ba meron po tayong Department of Migrant Workers? Yung saklaw kasi ng Department of Migrant Workers ay yung definition doon sa kanilang tinatawag nating enabling law na Pilipino na nagtrabaho, magtatrabaho, or balak magtrabaho, parang ganun. Ito kasing meron din kaming budget sa DFA for assistance to nationals. Yun namang mga Pilipino na nasa ibang bansa, halimbawa yung mga tourist na nagkakaproblema, yung mga estudyante, o yung mga asawa ng mga taga-ibang bansa na nagkaroon ng problema. At saka yung mga tulad nitong out of work na sila, no? Hindi na po sila nagtatrabaho. So, wala na po sila sa definition ng enabling act ng Department of Migrant Workers. So, sa makatuwid, yung DFA, meron din siyang pondo para dito sa kanyang scope of responsibility sa assistance to nationals. Yun. So, kaya meron tayo, no? Ako, gusto ko lang banggitin na yung ating pamunuan sa Department of Foreign Affairs, yan sila, very supportive. 24/7 ho yan, hindi every time na mag-request kami, hindi po inaabot ng 2 araw, mayroon na kaming, kaya kami naman, masaya kami that we are able to perform our work here dahil sa support ng Department of Foreign Affairs. At saka bukod doon, meron din kaming very strong coordination with the Department of Migrant Workers kasi dahil wala kaming migrant workers office sa ngayon, lahat ng mga cases of assistance to nationals for this time hawak ng Philippine Embassy. Okay. So yun ang situation ngayon. Although baka magbago ito kasi mayroon po tayong plano yung DMW na magtayo ng migrant workers office dito, pero still on the process po yan. Kasi kung di ako pa nagkakamali, nagpunta si Secretary Kakdak ng DMW sa Nigeria. Ano po? Pumunta po siya dito. Mabuti na banggit nyo. In fact, 2 bansa pong pinupuntahan niya, doon sa Liberia at saka dito sa Nigeria. So, maganda naman yung takbo ng usapan namin dito.
most likely ma-put up po yung Migrant Workers Office as soon as we have completed all the necessary legwork, primarily yung ating coordination with the Ministry of Foreign Affairs. Kasi gusto din naman natin na in accordance with the procedure yung pag-put up ng Migrant Workers Office. So in fact, pinakita ko na kay Secretary Hans yung possible na maging opisina ng kanyang team dito. Okay. So we are also looking forward na matayo yung Migrant Workers Office. Alright. Ginoong Ray. Okay. Pero matanong ko lang din po, Your Excellency, nakapagsagawa na ba ng serbisyo caravan ang DMW at OWA dyan sa Nigeria? Sa ngayon, hindi pa po. Although, yung last year, nung August, the Philippine Embassy, kasi mayroon akong regular na home office consultation sa Manila. So, I had the opportunity to visit yung PhilHealth. And pagkatapos nung bumalik ako dito sa Abuja, we agreed na kung okay sa kanila na magpadala dito ng kanilang team to extend services to the Filipinos. Pumunta sila dito. So, that was the first time na nagkaroon tayo ng isang government agency sa Pilipinas na pumunta dito to extend their services to the Filipinos here in Nigeria. And actually, part of our discussion ni Secretary Kakdak is for us to organize a caravan, no? So, dadalhin natin yung lahat ng mga representatives ng Philippine government agencies. And in fact, kahit naman wala pang MWO, Ginoong Ray, we can always organize a caravan as long as yung mga representatives ng mga concerned agencies are willing to send their representatives dito. We would be more than happy to organize that kasi ina-anticipate din ng mga kababayan natin yung tinatawag nating outreach services para dito sa jurisdiction ng Philippine Embassy in Nigeria. Totoo po yun. Ambassador, tama po yung nabanggit nyo dahil napakalaking bagay para sa ating mga overseas Filipino workers yung serbisyong nahahatid ng serbisyo caravan. Pero tulad na nabanggit ninyo, ako'y manghang-mangha doon. Sana nagagawa rin sa ibang mga embahada na maski na wala naman yung serbisyo caravan hanggat willing magpadala yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno tulad ng PhilHealth, ng PSA, ng Pag-ibig, minsan nga mayroon pa yatang kasamang LTO dun sa mga serbisyo. Pero kung available at willing itong mga government agencies na ito na magtungo dyan at magbigay ng serbisyo, maski na medyo matagalan yung serbisyo caravan, hindi sila dapat mag-alala sapagkat magiging available naman. Kasi napakalaking napakalaking oportunidad yung mga pagbibigay ng serbisyo ng ganyan sa pangunguna po ng embahada sa pangunguna po ninyo diyan dahil kaysa naman sa sayangin nila yung oras nila pag umuwi sila dito sa Pilipinas sa pag-aasikaso ng mga papeles na yan, diyan pa lang maasikaso na, mabibigyan na ng tinatawag na solusyon, So sa ngayon po ba, Your Excellency, wala tayong masasabing problema na kinakaharap ng ating mga OFWs dyan sa Nigeria, yung mga OFWs natin in distress. At kung meron man, ano po yung mga available services na pwede nating ibigay sa kanila? Meron pong mga tulad ng sa ibang lugar, Ginoong Ray, meron din pong mga concerns yung mga kababayan natin. In fact, hindi ko alam kung nakita niyo sa balita diyan sa Pilipinas, yung tungkol doon sa pinarepatriate natin na 39 na Filipinos dito galing sa Lagos, Nigeria. Sila po ay nahuli ng mga authorities dito noong November 2024 dahil sa allegation, charges na involved sila sa cyber crimes, economic sabotage and all that. So, balik 40 sila, lahat dito doon sa Lagos. And after a few months of discussions and negotiations with the authorities in Nigeria at saka yung tulong na rin ng mga legal practitioners dito at of course sa suporta ng ating Department of Foreign Affairs, naparipatriate na natin yung 39 and incidentally itong araw na nagkaroon tayo ng programa dito sa Radio Pilipinas World Service,
umalis na yung last na Uy, sa grupo ng 40. okay. So on the way na sila sa Pilipinas. May escort din yon na Ginoong Ray. Pinagbigyan natin ng escort. So yun po yung isang grupo ng mga Pilipino na nagka-problema dito. And today concluded na yan kasi pauwi na yung isa, yung last. Meron pa po tayong mga active na cases. Hindi ko na lang banggitin yung mga pangalan para maprotektahan naman yung kanilang identities. Meron po tayong isa pang grupo dito sa Abuja naman. Same situation doon sa 40. But yung proseso na pagpauwi nila ay medyo positive. In fact, today or tomorrow baka magkapirmahan na nung arrangement na pauwiin sila. And then meron po tayong dalawa ring seafarers dito sa Nigeria na may finailan sila ng wala pa actually kaso pero naka-hold sila for the time being under investigation yung company nila. But naghanap po na tayo ng paraan na magawa natin sila magkaroon tayo ng paraan para mapauwi sila tulad ng iba. Nakausap ko na itong dalawa, napuntahan ko na ito 2 beses at nakausap ko na namin yung kanilang employer. Sa tingin namin, in our assessment, medyo mahina yung evidence against them. So, we are also trying to negotiate their early repatriation kasi sa batas kasi in Nigeria, pag hindi mo ma-charge yung tao after a particular period, dapat i-release mo siya. So, yun ang aming ginagamit ngayon na batayan na wala kayong dahilan bakit patagalin yung kumbaga dito naman dito is that they are supported by the employer. Yun lang, hindi pa sila makauwi pero hindi naman sila naka-detain. So kaya lang alam mo naman Ginoong Ray, sa usapin ng ATN, every case is an important case, so as much as possible matapos at makauwi. Meron din kaming 3 kababayan ngayon na nasa hospital dahil sa iba't ibang mga karamdaman. Yung isa lumabas na kahapon kasi physical injury. Tapos itong dalawa naka-confine but pino-process na rin natin yung ating assistance para sa kanila. All right. Although may mga employer naman ito pero kasi Ginoong Ray, minsan yung coverage ng medical benefits ay hindi sapat doon sa bayaran doon sa hospital. So kailangan nating abonohan yung para ma-settle yung hospital bills. So far yan lang po ang ating mga may concerns dito sa buong jurisdiction ng Abuja. So sana ay malutas natin agad. Maraming salamat. I beg to disagree na sinasabi nyo, Your Excellency, na yun lang, yun lang. Napakarami na po para sa akin yung mga pagtulong na yan. Ulitin ko, yung ilan na po yung napauwi na nauna nang nahuli, na nakauwi na sa Pilipinas? 40 na po. 40. Na-repatriate na yan, nandito na sa Pilipinas. Habang nag-uusap tayo ngayong araw na ito, oras sa Pilipinas, kayo po ay Miyerkules, September 10, araw dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, nakauwi na po sila ngayon. Nandito na sila, on the way na sila. Yung 39, nakauwi na siya 2 weeks ago pa. Itong isa na lang last. May isa nang ngayon parating. Bukas siguro makarating na yan, Ginoong Ray. Wow. What an accomplishment. And of course, meron pa tayong iba bukod dun sa nababanggit ninyo. Bukod pa dito sa nabanggit yung 2 napauwi ng mga senior citizens natin, diretso from Nigeria all the way dito sa Pilipinas, inescortan pa ng ating Philippine Embassy. And of course, yung pang nabanggit yung 2 nasa ospital na patuloy pa rin yung minomonitor at binibigyan nyo pa rin ng financial assistance to cover yung kakulangan ng kanilang insurance coverage. Well, napakaraming para sa akin, napakaraming accomplishments na yan. And of course, syempre, umaasa pa rin po kami, Your Excellency, na hindi ka magsasawa sa pagbibigay ng assistance at pagtulong, makapagbigay ng serbisyo publiko dito sa ating mga overseas Filipino workers na nasa ilalim ng jurisdiction po ng ating Philippine Embassy sa Nigeria.
masaya naman po tayo sa ginagawa natin na Ginoong Ray. Unang-una, hindi lang tayo ang nagtatrabaho, nandyan din ang ating mga partners sa Filipino community. Tulong-tulong po dito sa Nigeria, and in all the other 12 countries, well-organized yung mga kababayan natin. So walang oras na sasayang pag may magka-problema Pilipino, alam agad namin lahat, so na-actionan din namin lahat. At saka yung aking team dito sa Philippine Embassy, pupunti lang kami, 12 lang kami. Pero, well, ako kasi as an ambassador, I'm used to operating in a very lean team. Pero very efficient kasi we always promote yung tinatawag naming multitasking. So, sa akin, wala yung primary na trabaho mo. Sa akin, everything, everybody should know what others are doing so that kung meron pong time na wala yung isa, automatic meron pong nakaka-fill nung void. So, marami pong factors na kung bakit tayo ay more or less nagkaroon ng pagkataon na matagumpay dito sa gawain natin. Dahil yan sa tulong ng iba, tulad ng mga community members natin. At saka, hindi po kami magsasawa, Ginoong Ray, kasi ito po yung utos ng ating presidente na dalhin ang serbisyo sa mga kababayan natin. So, as much possible, hindi masasayang yung oras nila na para hanapin tayo at kunin yung ating service. So, ang ginawa natin, konting proactivity para ho ay madala natin yung service sa kanila. Yan ang masasabi kong tunay na serbisyo publiko. Makakabangon ka talaga sa pagganyan tunay na serbisyo publiko. Maraming salamat po, Your Excellency, Ambassador Melejor, sa oras na pinagkaloob niyo po dito sa ating programa. Thank you very much po, Ambassador. Maraming salamat din po at magandang hapon sa inyong lahat, Ginoong Ray, at mabuhay po yung program ninyo. Makipag-ugnayan po ako ni Steph kasi na-meet ko nung Sabado yung pinaka-head ng Voice of Nigeria, and he expressed his desire to link up with his counterpart in the Philippines. Sabi ko, tama-tama, meron kaming presidential communications group. Okay, yes, So, yes. Oo, ito po yung Voice of Nigeria, para po siyang VOA nung araw. And naisip ko agad na yung Radyo Pilipinas might be the counterpart. Yes. 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 So, as soon as I get the letter from him, ipo-forward ko po sa kay Stephanie na lang po. Siya po yung sinusulatan namin. Kay Stephanie. Kay Stephanie Toledo. Kay Stephanie Vicente po. Stephanie Vicente. Siya po ang aking ang aking executive producer dito sa ating programang ito. It will be a pleasure to talk to them, Voice of Nigeria, and extend any possible assistance and probably collaborate with them. Dito sa Voice of Nigeria. Yan. Okay. Maraming salamat, Ginoong Ray, sa pagkakataon po dito sa Radio Pilipinas Service. Thank you very much din po ang ating pong butihing ambassador to na Abuja, Nigeria, His Excellency Solor R. Melejor. Ayan. Okay, maraming salamat po. And of course, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala, pero hindi pa ho natatapos dito ang edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Makakasama naman po natin later on ang ating Filipino community leader sa Nigeria, walang iba kundi si Mr. Sherwin Kayabyab. Sa pagbabalik po natin pagkatapos ng ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Kanina po nakasama lang natin kanina lamang ang ating ambassador, Philippine Ambassador to Abuja, Nigeria. Walang iba kundi si Excellency Mersole El Melejor, ng ating Philippine Embassy sa Nigeria. At ngayon po makakasama naman natin ang ating Filipino Community Leader sa Nigeria. Walang iba kundi si Ginoong Sherwin Kayabyab. Sherwin, good afternoon na dito sa Pilipinas at I think good morning naman sa iyo dyan sa Nigeria. Magandang hapon po, sir. Hapon. Yes, Hapon pala. Good morning po sa Abuja, Nigeria. Halos hindi pala nagkakalayo ang oras natin, dito sa Pilipinas at Nigeria. Anong oras ngayon dyan sa Nigeria? 9:05 in the morning po, sir. 9:05 in the morning. Okay, kasi dito mga around 4 o'clock ng hapon. 7 hours ahead. Oh, okay. Kani-kanina lamang, Ginoong Sherwin, kausap natin si Ambassador Melejor ng ating Philippine Embassy sa Abuja. At makailang beses niya sinabi yung magandang relationship ng mga overseas Filipino workers o ng ating mga Filipino community sa ating embahada. Maganda nga ba ang pakikipag-ugnayan ng embahada ng Pilipinas sa inyo, sa ating mga Filipino community? At ano yung mga serbisyong ibinibigay nila para sa inyo? Sir, unang-una po, kami po ay nagpapasalamat. Isa pong karangalan ang mapasama dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. So yes, totoo po yun yung mga sinabi ni His Excellency Ambassador Mersole Melejor. Okay naman po ang buhay ng mga Pilipino dito at maganda naman po ang relasyon namin sa kanila. So katulad na lang ng sinabi niya, pag-repatriate sa mga distress nating mga kababayan, isa po yan. At saka isa pa, besides sa mga ito, yung mga common na katulad ng mga legal assistance, katulad then medical assistance, at saka din sa mga serbisyo na katulad ng para sa documentation, para sa employment, etc. Lahat po yan. So, nagagampanan po nila. Pero matanong ko lang po, Mr. Kayabyab, ilang taon na po ba kayong naging o namamalagi o nagtatrabaho sa Nigeria? I started 2008 po, so 19 years po. Ba, matagal na rin. 19 years na rin, yes, ano? Yes po. Apo. Okay. So, saang field po kayo ng occupation o profession? Nasa construction company kami po. So, nasa civil engineering po ako. Yes. Hindi naman kayo contractor? Contractor po yung company namin. So, mostly of our clients are government projects. So, and yes, mayroon din po kaming mga private clients. Ayun, okay. Paano po nyo madidescribe naman ang pakikitungo ng Nigerian population sa Filipino community natin? In general, okay naman po. They respect us. So, alam din po nila kung gaano kagaling ang mga Pilipino. So, sa lahat ng larangan kung saan po. So, mostly yung mga Pilipino po dito is under supervision, under the supervision and managerial positions. So, ginagalang po tayo. They do believe in what we are doing and they listen, something like that. Okay. So, mga ilang Filipino communities po ang organized ngayon sa Nigeria, sa alam po ninyo? Well, sa aking pag-alam po, isa po dito sa Abuja, which is me. We have in Lagos. I think they are bigger. Mas malaki po sila sa amin. Then, mayroon din po alam ko sa North, sa Kano
Kano State, and then I think also in River State in Port Harcourt in southern part ng Nigeria po. And bukod sa pagiging engineer na katulad po ninyo, marami rin tayong mga guro o professional teachers tulad ng nabanggit ni Ambassador. Yes po. Actually, for 19 years, may mga namit akong mga guro natin noon. So, but yung iba wala na po kasi tagal na rin po sila dito. So, nag-retire na. Yes, marami pong guro. I think it started around 1980s. So, yeah, until now, marami. May guro, may nurse under medical field. Mayroon ding sa mga managerial positions sa hotels. So sa oil industry, yes, marami po sila. Then sa mga factory, yes, and so on. Marami po. All right. So paano ang ano ko siguro dito how do you keep yung sabihin na nating pagkakaisa ng Filipino community? Of course, sinabi nyo, mayroon pa kayong ibang mga Filipino community. Actually, mayroon pang mas malaki sa inyo, sa Lagos yata, nabanggit po ninyo. Alright? So, how do you keep yung pagkakaisa ng mga Filipino community? Do you regular activities with our Filipino communities, with our Filipinos sa community ninyo, just to make sure na mapanatili natin yung pagkakakilanlan ninyo bilang Pilipino dyan sa Nigeria? Well, ganito po kasi yun. So, like here in Abuja, where kung saan yung ating embahada ay nandito. So, mayroon po kaming sariling activities dito, separate from, independent from other association. Sa Lagos, napakalaki po yun because mas malaki yung lugar, at the same time mas marami ang Pilipinong nagtatrabaho. Ganon din sa Kano, and at the same time sa South. So for its activity sa isang organization, kami po ay independent, but pero nagkakaisa po kami pag may mga concern in general, lalo na pag nagkaroon ng, let's say, for few years ago, nagkaroon ng employment ban sa Pilipinas. So, dito sa Nigeria, imposed by our government dahil sa mga kidnapping noon, or even during Corona times, or even there was a case of Ebola before. So, yun, pag may concern kami, kasi we have addressed this issue also, para at least ma-minimize yung pag-impose ng employment ban, na kasi minsan hindi kami agree sa government because nandito po kami, so alam namin yung sitwasyon. So in that case, for common or general concern, nagkakaisa po kami. But for other purpose, like yung mga activities ng association is each association, it's on their own po. At minsan nagtutulungan din, may mga distress sa kabilang association, ihingi ng tulong sa isang association. Yes, so ganun po. Alright, babatiin ko lang to, yan yung munang pagbigyan nyo muna ako, engineer, sa pagbati, kasi may mga nakatutok sa ating mga kapwa nating Pilipino na sumusubaybay sa ating Facebook broadcast live. Tulad nito sila Ellen Olegario, ayan, binabati niya si Ambassador Melejor, ayan, watching from Maiduguri. Ayan, Maiduguri. Samantala, ito pa isa, si Mystic Recosana. Ayan, si Mary Jane Alba. Good morning din po. Good morning dyan. At good afternoon naman dito sa Pilipinas. Gayun na rin si Helen Guevara. Nakikinig at nanonood din si Miss Helen Guevara. Ayan, okay. Padala niyo lang po yung mga mensahe ninyo dito sa ating Facebook broadcast live habang kausap natin ang ating Filipino community leader. Walang iba kundi, of course, si Mr. Sherwin Cayabyab. Alright, Sir Sherwin, ano ang usual na mga problemang na-encounter ng ating mga kababayan na miyembro ng inyong Filipino community dyan na idinudulog ninyo sa ating embahada? Yes, mayroon po yung katulad na lang. Yung mga iba kasi, sir, medyo nahihiyang magtanong sa embassy. So, usually, yung mga community member, so minsan kinokontak nila ako or us, lahat ng officers, so lahat ng about sa documentation, like the authentication ng contract, mga katanungan ganon, or
lalo yung mga iba din na nanganak dito, so about the birth certificates. Mhm. So ganun po. At saka minsan po yung mga nangangailangan ng tulong, dumudulog po sila. So kami naman po as officers is dahil malapit po kami, I mean mayroon po kaming access directly sa embahada at willing naman po ang embahada to receive us. So yun po ang mga dinudulog namin sa kanila. So yes, Alright. ganun po. At sa pagkakaalam ko pala, sa pag-uusap namin ni Ambassador Meliore, wala magtatayo pa lang ng Migrant Workers Office dyan, ang Department of Migrant Workers. So, gaano kalaking tulong yung MWO kung sakasakaling maitayo po dyan sa ating embahada? Well, napakalaking tulong po to, sir. So, kasi laging may issue kami doon sa, I mean, not issue, I mean, we are always, I mean, ang tawag doon, gusto ko namin talagang magkaroon kami ng yung before it was like polo, so para i-address po nung mga about sa employment, kasi may mga actually mga nasa mid-size na company dito na kumuha ng Pilipino, but unfortunately so nandyan lang ang embassy sometimes. But before this term ni Ambassador, may mga issue na kailangan naming magsulat sa DOLE para lang maaprubahan yung kontrata. So I think kung mayroon po to, talagang mapapadali po lahat, sir, at sa lahat ng concerns namin. Hayaan po ninyo, hindi ko nga nabanggit kay Ambassador Melejor, pero sabihin ko na rin sa inyo, baka nakamonitor pa rin naman sa atin si Ambassador Melejor, ano. Pero kasi from time to time nakakapanayam natin dito si Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers, maging ang Overseas Workers Welfare Administration Administrator, si Administrator PY Kaunan. At i-remind namin si Secretary Kakdak at si OWA Administrator Kaunan na itayo na agad yung MW Migrant Workers Office dyan sa Abuja, Nigeria. Sabi nga ni Ambassador Melejor, pinakita na niya kasi dumalaw dyan si Secretary Hans Leo Kakdak, pinakita na niya yung posibleng maging opisina ng Migrant Workers Office dyan sa embassy. Kung di man sa loob ng embassy, malapit sa embassy, at least ma-establish na para diretso na silang makatulong sa inyo dyan, Mr. Cayabyab. Alright, may mensahe po ba kayo, Mr. Cayabyab, sa mga kababayan nating nakikinig at nanonood sa inyo sa mga oras na ito, lalo na yung ating mga Filipino community at yung mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas? Matanong ko, hindi ko na naman natanong, habol na tanong na naman. Taga saan po ba kayo dito sa Pilipinas? Sa Pangasinan po, sir. Pangasinan. Saan sa Pangasinan? Sa southern part, Bayambang. Bayambang, Pangasinan. So, ayun. Boundary na po ng Tarlac saka Pangasinan. Boundary ng Tarlac at saka ng Pangasinan. Yes po. Hindi naman yan yung Moncada. No, before Moncada from Bayambang is Kamiling muna po. Kamiling Tarlac. Oo. Opo. Sige. Kamiling Tarlac. Ayan. Hindi po nyo sinatatanong, taga Tarlac ako. Kaya minsan natatanong. Anyway, yung sa amin kasi, yung baryo namin, yung Balingkanaway sa Tarlac, hati yun eh. Kapag tumapak ka sa kabilang kalsada, mga Ilocano, mga ano na yon, mga Ilocano version. Pag tumapak ka sa kabilang kalsada, sa second half ng kalsada, puro Kapampangan naman. Ganun yun. Ganun sa amin. Okay. Well, anyway. Sabi ko po sa kasaysayan, ang Kamiling is still part ng Bayambang. Yun. Before. So I think ang Bayambang is naging fifth capital of the Philippines, declared by President General Emilio Aguinaldo. Wow, talaga naman. Historically, very proficient pa si Mr. Cayabyab. Well, sige po, mensahe po ninyo sa inyong mga kababayan na sumusubaybay sa inyo ngayon dyan po sa Nigeria sa pamamagitan ng ating programa. Go ahead po, Mr. Cayabyab. Okay po. Salamat po, sir, at naging bahagi po dito tayo sa programa. At least mapapakinggan po tayo sa Pilipinas kung ano talaga ang nangyayari dito sa Nigeria. So pangalawa po, nagpapasalamat tayo kay Ambassador Mersol Melejor sa mga magagandang salita at mabubuting sinabi niya po para sa atin. Sana po ay patuloy po silang sumuporta at ganun din po kami
sa kanilang programa. Particular na sa aspeto ng labor, migration at welfare natin lahat dito. Ayan. Okay. So para naman sa community ng Abuja, sana'y naway patuloy tayong magkaisa at magtulungan bilang isang komunidad at ating pagkakaisa ay tunay ngang magbibigay ng lakas, inspirasyon upang harapin natin ang hamon sa ating buhay. At, para naman sa kapwa nating Pilipino na naghahanap ng trabaho sa abroad. So, isa po, unang-una po, mag-ingat po tayo sa paghanap ng trabaho sa abroad. Siguraduhin natin ang dokumento ay kumpleto at lehitimo. So, wag po tayong mag-atubiling lumapit sa ating embahada para sa tulong at gabay. Ang kanilang serbisyo ay para naman sa ating lahat at ating kapakanan. Very well said, Ginoong Kayabyab. Yes, so, sa huli, nais ko pong iparating ang aking pagmamahal at suporta sa lahat ng mga kababayan natin sa Nigeria at mabuhay po. Ayan, very well said, Mr. Kayabyab. At umasa po kayo ng Radyo Pilipinas World Service. Tandaan po nyo yung himpilan na yan, Radyo Pilipinas World Service. Nandito lamang po kami. Kung kinakailangan nyo po ang tulong ng Radyo Pilipinas World Service, sa abot po ng aming makakaya, ipaalam nyo lamang po at we will do our best to extend the assistance that you need. Maraming salamat po, Ginoong Kayabyab, at mabuhay po kayo at ang ating Filipino community sa Abuja, Nigeria, at sa ating Philippine Embassy sa pangunguna ni Ambassador Melejor. Maraming salamat po. Maraming ding salamat po, sir. Yan po ang ating edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Alam niyo mga kababayan, sa likod ng mga nangyayari dito mismo sa loob ng ating inang bayan, sa dami ng problema, sa dami ng mga issue, it is very uplifting and very refreshing to learn yung magandang ugnayan ng Filipino community at ng ating Philippine Embassy na nakasasakop sa kanila. Gayun din yung pakitungo at pagtingin ng host country sa ating mga OFWs dahil na rin sa napakagandang reputasyon, sa napakagandang ipinapakita both personal and professional na pakikitungo ng ating mga kababayan sa kanilang host country. Saludo po tayo sa ating Philippine Embassy sa Abuja, Nigeria, sa pangunguna ni Ambassador Melejor. Sabi nga niya, konti pa lang, pero para sa akin, malaki na po yung mga achievements na yan. Makapag-repatriate ka ng ating mga kababayan, makatulong sa ating mga kababayang OFWs na kinakailangan ng tulong. At laging nandyan ang ating malaking bagay na po yan. And of course, yung kanilang continuous communication sa ating mga Filipino community. At gayon na rin sa ating mga Filipino community, hindi lang naman po sa Abuja, sabi nga ni Ginoong Kayabyab, hindi lang naman sa Abuja mayroong Filipino community dahil ang dami pala pong ang daming Filipino communities all spread around Nigeria. Sana po nakapanood kayo at nakapakinig ng programang ito at sana po ay nasa mabuti kayong lahat na kalagayan. Maraming salamat po. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng buong team ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa. Maraming salamat po. God bless and always keep safe. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.